daan dito nga ako sa may boundary ng Cavite at saka ng Batangas. At ito nga, kitang-kita natin yung karatula dyan na temporary road closure. Sa mga oras na ito ay sarado muna ang daan dito, hindi mo na makakadaan ng mga 4 wheels. Pero yung mga motor pinapayagan kasi delikado yung mga 4 wheels na dumaan at baka tuluyang bumigay yung bahagi ng karsada na nakuha nga yung lupa sa ilalim. Dahil nga sa patuloy na pagulan sa mga bagyo, dire-diretso halos tatlong bagyo magkakasunod at saka habagat ay tuluyang lumambot ang lupa at talagang gumuho na sa ilalim, kaya naiwang nakahang yung ibang parte ng karsada, kaya delikadong daanan. Kung paano yung mga biyahe rito, kasi itong daan na to ay pangunahing daan ng mga taga Cavite, taga Tagaytay, Alfonso papuntang Lemery, Batangas. At andito tayo sa terminal ng tricycle, kung ano bang ginagawa nila ngayon na paraan para maituloy ang mga pasahero doon. Sambutan sila na pasahero? Sambutan sir, ano ibig sabihin itong mga sasakay na pasahero dito, pupunta doon sa ihatid nyo doon, tapos lalakad sila doon sa Mayguan, may sasambot namang ibang tricycle doon. May sasambot namang ibang tricycle naman. Oo. Kung sa jeep naman, ay di galing dito, tricycle, tapos may nagpapatay ng jeep na biyahe Lemery. Sir. Doon na pinipick up. Ibig sabihin sir, wala nang jeep dito, tricycle na lang ang maghahatid, total malapit-lapit naman dito, Wala na. Ang biyahe ng jeep nandun sa kabilang karsada. Sa kabilang karsada. Papuntang Lemery. Ayan, ayun nga, nakausap natin si sir. Sir, anong pangalan ni sir? Alejandro ang pangalan. Alejandro, si Sir Alejandro. Sabi nga ni Sir Alejandro ay yung mga pasahero na tatawid doon, inihatid na lang nila doon hanggang sa putol na karsada, tapos may sasambot na pala roon. Ganun na lang ang pinakamadaling paraan para hindi makuha ng kanilang biyahe, hindi maapektuhan. Diyan pa lang sa bandang harap ay may karatula na riyan, kaya may karatula na riyan na bawal ang 4 wheels at hindi mo na talaga madadaan at sarado talaga ang karsada. Dinadaanan natin ngayon ay sa Kota ng Calaca, mga katoda. Dito nga yung parte ng karsada. Dito nga yung parte ng karsada na may bumagsak o bumuho yung ilalim, kaya hindi pwede padaanan sa mga 4 wheels. Ayan, dito pa lang may mapapansin na tayo na karatula, slow down, right lane closed due to road slips 200 meters ahead. Andito na yung nasirang karsada. At andito na nga tayo sa kung saan naputol yung karsada, bumigay yung ilalim na parte ng lupa, kaya delikadong daanan. At ito, kitang-kita natin yung mga tricycle driver na naghihintay dito. Pinasambot yung mga pasahero papunta roon sa boundary kung saan sila pupunta, Tagaytay o Batangas. Ayan, yung mga galing sa kabila ay bababa ng jeep doon, maglalakad na lang. Ito, may harang. Kalahati lang ang nadadaanan. Ito, dumadaan yung mga nakamotor at lakarin natin hanggang doon. Kakatakot ito. Yung kalating linya ng karsada ay buo pa naman, pero ang delikado kasi dito ay yung ito lumang kalye. Tapos yung bumagsak na bakit ginawa nila? Hindi ba ko yung delikadong daanan yan, baka bumigay. Nakakatakot baka Tino mo. Papa? Oo, kasi ito yung lumang kalye. Lupang kalye. So kumbaga yung bago lang bumagsak. Ito po ba, hindi dati bumagsak to? Nilagyan lang dyan ng pinakaharang. Oo, ito yung luma na, dati pa to. Kaya sinasabi ko pwede actually ang kotse dito. Dapat ang truck. Truck talaga, bawal. Ayan, andito yung mga jeep. Sinasambot nila rito yung mga pasahero. Ayan yung mga motor pwede pang dumaan dito. Motor lang. Andito yung pila ng jeep, ayan yung mga pasahero. Diyan nila sasambutin yung mga nanggaling ng boundary. Dito nila sasambutin yung mga pasahero. Sa ngayon ganoon na lang muna ang patakaran dito. Para hindi ito makikita natin dito. Ayun. Nakita ko na yung ilalim.
may lupa pa pala yung ilalim, may lupa pa. Hindi pa talaga totally na kuan. Meron lang mga parte na talagang naguwang yung ilalim. Kaya lang, syempre, para sa kapakanan ng lahat, hindi natin masabi kung baka bigla na lang bumigay ang lupa na yan at biglang may madamay pa, kaya isinara na lang muna itong daan na ito. Pero kung tutuusin, hindi pa naman talaga pala na guguang yung talagang ilalim ng lupa na yan. Kaya lang, hindi natin masabi, malambot na rin kasi ang lupa na yan dahil sa mga patutuloy nga ng pag-ulan at saka mga bagyo. Para sa ibang lahat, mas maganda na huwag na munang padaanan sa mga portals. Pero itong naiwan na karsada rito, ito yung dating karsada. Ayan, hindi pa naman ito bumibigay itong dating karsada kasi may lupa pa sa ilalim. Ito lang talaga ang delikado. Ayan, ito lang ang delikado. At talagang bumigay ang lupa. Bumigay. Eh, malalim din yung babagsakan na yan. Kaya delikado na may madamay. Kaya patuloy na sinara itong bahagi na ito at mga motor lang ang nakakadaan. Ito pala ay Barangay Tamayo. Ang ibig ko sabihin, itong side na to sakop ng Laurel. Sakop ng Laurel ito. At dito naman sa side na Gumuho ay sakop na ng Calaca. Kaya itong karsada na to ang hati ng nasasakupan ng Laurel at saka ng Calaca. Dito sa kabilang side malalim din ang babagsakan at saka talagang bangin. Kabilaan siya na talagang bangbang ang babagsakan. Kaya delikado kung bibigay lahat ang parte na to, talagang walang madadaanan. Kasi ito nga ang daan na to pangunahing daan ng mga taga Cavite at saka taga Batangas. Dahil ito yung pinakamabilis na daan para makarating ka ng Batangas kung galing ka ng Tagaytay. At ayun nga, nakita na natin mga katoda yung nangyaring pagguho ng karsada dyan. Nakita natin ang personal na talagang bumagsak nga talaga ang kalahati ng karsada. Pwede pa naman sanang madaanan ng mga 4 wheels yun kasi yun namang ilalim kung isang lane ng karsada solid naman. At ito lang naman sa kabilang side Gumuho, kaya lang para na rin sa kaligtasan at baka lumalapang sira kasi yan habang dinadaanan ng mga 4 wheels nakakalog na nakakalog lalong matitigtig ang lupa. Ayan, para na rin sa kaligtasan ng mga motoristang dadaan sinara na muna. Tuloy pa rin naman ng biyahe ng ating mga katoda roon. Ang nangyayari nga lang, hindi nagsasambutan. Sinasambot nila yung mga galing sa boundary, galing sa para mayantin sa kabilang side. Yung kasing daan na yan pangunahing daan para makarating ang mga taga-Tagaytay, taga-Cavite doon sa Lemery, Batangas. Yan, sa Calaca. Yan ang pinakamalapit na daan at pinakamadaling daanan para makarating ka doon sa Lemery. Dahil nga sa pagkakasira ng karsada na yun, hindi ang mga motorista kinakailangan ng umikot sa balayan na sila iikot para makarating sila ng Lemery. Meron din namang ibang mga daan dyan, kaya lang malalayo at saka mahirap ang daan. Ayan, paano mga katoda, hanggang dito na lang at maraming salamat sa suporta nyo. At tapusin ko na yung ating video. Pabalik na ako ng Mendez at importante na nakita ko yung talagang buo na lupa na yon. Para na rin doon sa mga hindi pa nakakaalam para maabisuhan na rin kayo na sarado ang daan doon. Okay, nagpaplano na pumunta ng Lemery, dito kayo dadaan sa may Jokno Highway, sa may boundary. Huwag na muna kayo dyan dadaan dahil talagang hindi kayo makakadaan. Talagang ang pinagbibigyan na yung mga motor pa lang ang makakadaan doon para na rin sa kaligtasan ng mga dadaan kasi yun yung ilalim nahukok na dahil nga doon sa dire-diretsong ulan, habagat saka ilang bagyo na nagsunod-sunod talagang napalambot niya ang lupa at Gumuho, kaya yung kalahati ng karsada ay bumigay, kaya hindi siya madaanan. Shoutout sa mga kasama kong todo dyan sa buong Pilipinas, mga nagbabiyahe ng tricycle. Ingat tayo lagi, importante kahit mahina ang biyahe, importante tuloy tayo sa hanap buhay kahit paano may uwi tayo sa ating mga pamilya. Yun lang, maraming salamat sa inyong suporta at ingat lagi, ride safe. Hanggang sa muli.